Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kanyang official Facebook page. Sabi niya, maraming salamat mga kababayan sa inyong suporta. Please continue to keep vigil in front of the Senate until the Supreme Court decides and pray for God's deliverance. Wow. Sa ngayon, sa nakikita ko, nasa delikadong kalagayan si Senator Bato. Dahil yung nangyari sa KOJC compound kailan ba yun? 2024 ba? Nung si General Torre pa is CIDG chief. Ilang libong pulis ang pinalibutan, lumusob sa loob ng KOJC. Naghalugog kay Pastor Apollo Kibuloy, naghukay sa loob. Hanggang napilitan mag-surrender si Pastor Apollo Kibuloy. Na ang balita, wala siya sa loob ng KOJC compound, kundi nasa bundok, nagtatago. Kaya lang nung nakikita niya yung distraction nangyayari sa KOJC compound, nakikita niyang napipersecute ang mga KOJC members, he made sacrifice, nag-surrender. Yun. So isang posibilidad, isang senaryo lang yan na sa kagustuhan ng administrasyon na mahuli si Senator Bato dahil meron na daw silang genuine na ICC warrant, pwede nilang lusupin, take by force si Senator Bato. Kasi kung nagawa nila noon sa KOJC compound, may posibilidad, gagawin din nila ngayon dyan sa Senado para pwersahan nilang kunin si Senator Bato at dalhin sa Netherlands. Yan po ang danger. Kaya salamat dahil napag-alaman ko dito na mayroon na palang sumusuporta. May nagbibigil na sa Senado. Kaya sabi niya, please continue. Kung nasa Metro Manila lang sana ako, I will go there. Kaya manawagan ako sa mga nasa Metro Manila, malapit. Please, show our support to Senator Bato. Hindi ko magawa dahil nandito ako sa Mindanao. But ulitin ko, kung nandyan lang ako, I will be there. Mga vloggers, mga DDS vloggers, alam ko, nandyan na sila. Yan, that's the power of social media. That's the beauty of DDS. Kasi ang mga DDS, walang formal organization. Ang mga DDS, sa tingin ko, connected lang sila sa puso't isipan yung organic na pagmamahal nila sa mga Duterte. Kaya nandyan, mga DDS, nagbibigil na. Nakakatuwa naman na yung pagpapakita ng suporta ba, konting kapit na lang at yung sinasabi niya nga Supreme Court, ang alam ko, noon pang November, nung nabalitaan na meron ng warrant of arrest, nagsampa na ng petisyon si Senator Bato through his lawyer, si Attorney Torion, sa Supreme Court. Ang Supreme Court naman, nagbigay na ng utos sa Philippine government to answer at nag-answer na. Kaya decision na lang ang hinihintay. So, let's pray for God's leading, God's favor to come upon our Supreme Court justices na sana desisyonan na nila itong sitwasyon ni Senator Bato. Meantime, na wala pang desisyon, ito, magdasal tayo at yan na, continuous vigil
sa harapan o palibot ng Senado dahil baka biglang lulusubin ng libo-libong government forces. But I tell you, kung gagawin nila yan, parang they are digging their own political grave. Political grave Kasi lalo na ngayon, malapit ng eleksyon. Pag gagawin nila yan, lulusobin nila ang Senado at persahang kunin si Senator Bato, lalong mapapahiya ang administrasyong ito, hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo. Kasi pipick upin yan ng mainstream media, ng international media, not mainstream media. Wala na po tayong asahan itong mainstream media na ito na I don't know anong nangyari sa ating tinatawag natin na fourth estate. Sila dapat sana ang fiscalizer Alam nyo, nung bata-bata pa ako sa serbisyo, tinuruan kami na huwag nyong kalabanin ang 4 na P. Ano yung mga P na huwag kalabanin namin na mga military officers? Priest, sabi niya. Kaya, at mas possible, ayokong mga religious priest or religious leaders. Ano pa? Press, yung media. Ano pa? People, mga tao. Huwag kalabanin ang, meron pang isang P, nakalimutan ko na. Priest, people, basta 4 na P. At least nandyan ang press. Kasi ang press, itong mainstream media nung una, maasahan pa. Kaya tinawag sila na fourth estate. Hindi nga, 3 lang sana, judicial, legislative, executive, may pang-4, media. Taga-protekta yan. Ngayon, nawala na. Ang pumalit, social media. Kaya mga vloggers, na mga mapagmahal sa bayan, please, maghalinhinan kayo. Kasi, kung ano man ang gagawin nila, kagaya nangyayari sa Davao, every time na mayroong search warrant, mabalitaan against sa mga Duterte, sa mga bahay nila, automatic, ang mga taga Davao nagdi-vigil. So, ganyan din ang nangyayari ngayon sa Senado. Mga nagmamahal sa mga Duterte, nagdi-vigil, ituloy nyo lang po. Tulungan natin si Senator Bato de la Rosa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Balay sa natabangan ng Bugero. Sumuna ni Chora sa buslot sa iyang atop. Kita gid nato nga buslot na gid ang iyang mga atop. So kining diri gani dapat isumpay lang kon buslot na gyapon. So mga dagko na gid ang buslot sa iyang atop. So karon mag-atop na ni sa gitagaan sa gihatag na mga heroes mapulian na ni karon iyang atop nga buslot na gid kaayo. Ug karon mao na ni ang hero nga among gihatag nga iatop nila karon.
sa Ginoo kay sa mga nagtabang sa mga tao. Dagang gyud salamat. Nga nakatop na mo. Nakaatop na gyud mi og maayo nga sen kay among sen daw gyud kaayo. So karon nindot na gyud nga tan-awon. Tanawa karon na Human na gyud sa pag-atop.